Si Paula ay isang simpleng dalaga na lumaki sa isang tahimik na bayan sa probinsya. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi nagkulang sa pagmamahal ang kanyang mga magulang, sina Pauline at Henry. Si Paula ay maganda at mabait at siya'y kilala sa kanilang lugar bilang isang masipag at matulunging anak. Wala siyang kamalay-malay na sa loob ng kanyang dugong dumadaloy ay ang lihim na pilit itinatago ng kanyang mga magulang. Mula pa noong bata si Paula, napansin na ng kanyang mga magulang ang kakaibang lakas at bilis na mayroon siya. Madalas niyang malampasan ang kanyang mga kalaro sa pagtakbo at nagagawa niya ang mga bagay na hindi kayang gawin ng isang pangkaraniwang tao. Ngunit sinikap ng kanyang mga magulang na itago ang tunay niyang kalikasan upang magkaroon siya ng normal na buhay. Isang araw, habang nagluluto si Pauline ng tanghalian, nilapitan siya ni Henry na may mabigat na iniisip. Mahal, ilang araw na lang at magdidisyotso na si Paula. Hindi na natin mapipigilan ang kanyang paggising. Alam ko, Henry, pero paano kung malaman niya ang totoo? Hindi niya matatanggap iyon ng basta-basta. Wala na tayong magagawa. Kailangan niyang malaman ang kanyang tunay na pagkatao. At may isa pang bagay na dapat nating gawin. Anong ibig mong sabihin? Si Alexander, dumating na siya. Kinailangan niyang pumunta rito dahil alam niyang magdidisyotso na si Paula. Gusto niyang protektahan ang anak natin, lalo na ngayon na wala na ako sa posisyon bilang alpha. Napalunok si Pauline. Alam niyang darating ang araw na ito, ngunit hindi niya akalaing ganito kabilis. Paano natin sasabihin kay Paula? Paano kung hindi siya pumayag? Kailangan natin siyang kumbinsihin. Gagawin natin ito para sa kanyang kaligtasan. Si Alexander ang bagong alpha at alam niya kung paano protektahan si Paula mula sa anumang banta. Nang gabing iyon, nakaupo si Paula sa harap ng kanilang bahay. Nagmamasid sa mga bituin. Hindi niya alam kung bakit. Pero tila may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang sarili. Parang may nagbabadyang mangyari. Naputol ang kanyang pag-iisip nang dumating ang kanyang mga magulang at umupo sa tabi niya. Inay, Itay, may kailangan po ba kayong sabihin sa akin? Nagtinginan sina Pauline at Henry. Alam nilang oras na upang sabihin kay Paula ang katotohanan. Anak, may isang bagay na kailangan mong malaman tungkol ito sa ating pamilya at sa iyong tunay na pagkatao. Napalunok si Paula. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ito mula sa kanyang mga magulang. Paula, ako ay isang dating alpha ng isang grupo ng mga werewolf. Isa akong werewolf noon, ngunit naging tao dahil sa pagmamahal ko sa iyong ina. At ikaw, anak, ay hindi pangkaraniwang tao. Ikaw ay may dugong werewolf. Nanlaki ang mga mata ni Paula sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Ano pong ibig niyong sabihin? Werewolf? Paano nangyari iyon? Nagbibiro naman po kayo, Inay, Itay eh. Anak, sa iyong ika-18 kaarawan, magigising ang iyong kakayahan bilang werewolf. Hindi na namin ito mapipigilan. Kaya kailangan mo nang malaman ang lahat. Niyakap ni Paula ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Takot, pagkalito, at hindi niya rin alam kung maniniwala ba siya sa kanyang mga magulang, kung nangtitrip lang ba sila. Pero naramdaman niya ang bigat ng katotohanang matagal nang itinatago sa kanya. At tila ba talaga bang nagsasabi sila ng totoo? May isang tao na handang tumulong sa iyo, anak. Siya si Alexander, ang bagong alpha ng grupo na dati kong pinamunuan. Kailangan mong sumama sa kanya para matutunan mong kontrolin ang iyong kakayahan. Sasama? Bakit po? At saan naman? Anak, para na rin ito sa iyong proteksyon. Ipapaliwanag sa iyo lahat ni Alpha Alexander sa tamang panahon. Sinabi na rin namin sa mga kapitbahay na ikaw ay pupunta sa Maynila para magtrabaho bilang personal assistant ni Alexander. At habang nandun ka, mag-aaral ka rin ng kolehiyo. Hindi na malaman ni Paula ang kanyang gagawin. Naramdaman niyang unti-unting nagbabago ang kanyang mundo. Ang simpleng buhay na alam niya ay biglang naging komplikado dahil sa lihim na kanyang nalaman. Paano po ito nangyari? Bakit po hindi niyo agad sinabi sa akin? Gusto lang namin na magkaroon ka ng normal na buhay. Pero ngayon, hindi na namin maitatago pa ito. Kailangan mong tanggapin ang iyong kapalaran, anak. Nagpupumiglas ang kalooban ni Paula
Ngunit sa dulo, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang bagong mundong kanyang papasukan. Nang sumunod na araw, dumating si Alexander sa kanilang bahay. Isa siyang matipunong lalaki, mataas, at ang kanyang presensya ay agad na naramdaman ni Paula. May kakaibang enerhiya sa paligid ni Alexander, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Paula, sa wakas nagkita na rin tayo. Masaya akong makilala ka. Kayo po ba si Alexander? Oo, narito ako para gabayan ka at imbitahan ka sa ating pack, Paula. Hindi magiging madali ang lahat, pero narito ako upang tiyakin na ligtas ka at matutulungan kita sa bawat hakbang. Nagkatinginan sina Henry at Pauline. Alam nilang tama ang kanilang naging desisyon kahit na mabigat ito sa kanilang kalooban. Wala na silang magagawa kundi ang hayaan si Paula na yakapin ang kanyang tunay na pagkatao at harapin ang kanyang kapalaran. Sa mga sumunod na araw, inihanda ni Paula ang kanyang mga gamit para sa pag-alis patungong Maynila. Bagamat mabigat ang kanyang puso, alam niyang kailangan niyang gawin ito. Ito ang simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Isang yugto na puno ng mga lihim, pagsubok at pagtuklas sa kanyang tunay na pagkatao. Matapos ang huling pamamaalam, sumama si Paula kay Alexander. Habang papalayo sila sa kanilang tahanan, ramdam ni Paula ang mabigat na responsibilidad na kanyang dala. Ngunit alam din niya na ito ang tanging paraan upang matutunan niya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa kanyang tunay na sarili. Sa kanilang paglalakbay, napansin ni Paula ang kakaibang tanawin na kanilang nadadaanan. Isang bagong mundo ang kanyang papasukin, puno ng misteryo at mga bagay na hindi niya inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, handa si Paula na harapin ang anumang pagsubok na darating para sa kanyang pamilya at para sa kanyang sarili. At dito nagsisimula ang kanyang paglalakbay bilang isang dalagang werewolf na magpapasiklab sa kanyang tunay na kakayahan at haharapin ang mga hamon ng bagong buhay kasama si Alexander, ang alpha na kanyang magiging guro at tagapagtanggol. Sa pagdating ng sasakyan sa harap ng isang mataas na gusali sa Maynila, huminga ng malalim si Paula. Mula sa tahimik na buhay sa probinsya, nagbago ang lahat nang siya'y dalhin ni Alexander sa syudad. Ito ang unang beses na makakapasok siya sa tirahan ng Silver Moon Pack, isang lugar na hindi niya kailanman inakala na magiging bahagi siya. Sa tabi niya, bumaba si Alexander mula sa sasakyan. Bilang dating beta ng pack noong panahon ng kanyang ama, si Henry, kilala at iginagalang si Alexander ng lahat ng mga werewolf dito. Ngayon, siya ang tumatayong gabay ni Paula habang unti-unti niyang natutuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. Huwag kang mag-alala, Paula. Narito kami upang tulungan ka. Makakasanayan mo rin ang bagong buhay na ito. Napatango si Paula kahit na ang kaba ay hindi maikakaila sa kanyang mukha. Nang mabuksan ang pinto ng gusali, sinalubong sila ng mga miyembro ng Silver Moon Pack. Ang iba ay may halong pagtataka sa kanilang mga tingin, habang ang ilan ay may magiliw ng ngiti. Pagtapak pa lang sa loob, agad na lumapit ang isang babaeng pamilyar kay Alexander. Siya si Olivia, isa sa mga pinuno ng pack at matalik na kaibigan ni Alexander. Alexander, mabutit nakarating na kayo. Sino itong kasama mo? Siya si Paula, anak ni Henry at Pauline. Siya ang bagong miyembro ng ating pack. Nagulat si Olivia, ngunit agad na bumalik ang kanyang composure. Alam niya ang pangalan ni Henry, isang matalik na kaibigan ni Alexander at ang dating alpha ng kanilang pack, ngunit hindi niya inasahan na may anak itong magpapakita ngayon. Paula, maligayang pagdating. Huwag kang mag-alala, aalagaan ka namin dito. Habang nag-uusap sila, isang binata
ang lumapit sa kanila. Matangkad, matipuno, at may malalim na mga mata. Siya si Edward, ang anak ni Alexander, at ang susunod na magiging alpha ng Silver Moon Pack. Dad, sino ang kasama natin ngayon? Siya si Paula, anak siya ni Henry. Siya na ang bagong miyembro ng ating pack. Nang makita ni Edward si Paula, biglang may kakaibang naramdaman siya sa loob niya. Isang matinding init ang bumalot sa kanyang katawan. Isang udyok na tila pilit na tinutulak siya patungo kay Paula. Hindi ito ang unang beses na naramdaman niya ang ganito. Ito ang mate bond, isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan ng dalawang werewolf na itinalaga bilang magkapareha. Mate? Siya ang aking mate. Nagulat ang lahat ng naroon, lalo na si Melissa, ang kasintahan ni Edward. Matagal na silang magkasama at inakala nila na sila na ang magiging bagong alpha at luna ng pack. Hindi nila inasahan na magbabago ang lahat sa pagdating ni Paula. Anong ibig mong sabihin, Edward? Paano siya magiging mate mo? Hindi ba tayo? Melissa, I don't know. Pero iba ang nararamdaman ko. The bond, it's real. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi maipaliwanag ni Edward ang nararamdaman. Mahal na mahal niya si Melissa. Ngunit ang bond na mayroon siya kay Paula ay nagiging mas malakas bawat sandaling lumilipas. Ramdam niya ang bawat pintig ng kanyang puso na tila umaalab, at ang udyok na yakapin at angkinin si Paula ay halos hindi niya mapigilan. Ngunit pinilit niyang pigilan ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. At alam niyang bago pa lang si Paula sa kanilang mundo. Mate, ano pong ibig sabihin nun? Tiningnan ni Alexander si Paula. Alam niyang kailangan itong ipaliwanag ng mabuti. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita na si Melissa. Ang sakit sa kanyang boses ay hindi na niya naitago. Paula, ang ibig sabihin ng mate ay siya ang itinakda para maging kapareha ni Edward. Pero, ako ang kasintahan niya. Kami ang nagmamahalan. Napatitig si Paula kay Edward. Tila hindi makapaniwala sa mga naririnig. Alam niyang mayroong kakaibang nangyari nang magtama ang kanilang mga mata. Pero hindi niya alam na may ganitong komplikasyon pala sa kanilang mundo. Paano ito nangyari? Edward, kailangan mong tandaan na bago pa lang si Paula sa ating mundo. Huwag mong ipilit ang anumang bagay na hindi pa siya handa. Alam kong mahirap, pero kailangan nating maging maingat. Napatangho si Edward. Pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Alam niyang kailangan niyang kontrolin ang nararamdaman, lalo na't si Melissa ang kasama niya sa matagal na panahon. Paula, magpahinga ka muna. Alam kong marami kang iniisip ngayon, pero may panahon pa para pag-usapan ang lahat ng ito. Unahin muna natin ang pagpapahinga mo. Dahan-dahang tumayo si Paula at sumunod kay Alexander patungo sa isang kwarto. Iniwan nilang nag-iinit ang tensyon sa bulwagan habang sina Edward at Melissa ay nanatiling tahimik. Edward, babe, anong gagawin natin ngayon? Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Melissa, ikaw ang mahal ko. Pero ang mate bond, hindi ko kayang balewalain iyon. Pero gagawin ko ang lahat para manatili tayo sa isa't isa. Hindi alam ni Edward kung ano ang magiging kapalaran nila ni Melissa. Ngunit alam niyang mahal na mahal niya ito. Ngunit ang pakiramdam na dulot ng mate bond kay Paula ay hindi niya maipaliwanag. Isang bagay na higit pa sa simpleng atraksyon o pagkagusto. Habang iniwan nila sina Edward at Melissa sa kanilang kalituhan, si Paula ay tahimik na pumasok sa kanyang kwarto. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bagong mundong ito. Ngunit alam niyang hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Sa isang tahimik na kwarto, mag-isa si Paula. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nagmumuni-muni sa mga narinig at naramdaman kanina. Ang kanyang puso ay bumibigat, puno ng takot at pag-aalinlangan.
Paano niya haharapin ang lahat ng ito? Ang pagiging werewolf, ang mate bond, at ang komplikasyon sa pagitan ni Edward at Melissa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, kumatok si Alexander at pumasok sa kwarto. Paula, pwede ba kitang makausap? Tumango si Paula at umupo si Alexander sa isang silya malapit sa kanya. Ano po bang kailangan ninyong sabihin sa akin? Huminga ng malalim si Alexander bago magsalita. Paula, alam kong marami kang tanong at alinlangan ngayon. Pero gusto ko lang ipaalam sa iyo na hindi mo kailangang magmadali. Nandito ako para gabayan ka tulad ng ipinangako ko sa iyong ama, si Henry. Nagulat si Paula sa narinig. Alam niyang magkaibigan sina Alexander at ang kanyang ama, pero hindi niya inakalang ganoon kalalim ang kanilang samahan. Si Papa, siya po ang nagsabi sa inyo tungkol sa akin? Oo, matalik na magkaibigan kami ni Henry at ipinangako ko sa kanya na aalagaan kita kapag dumating ang panahon na kailangan mo ng tulong. Kaya nandito ako ngayon, handang tulungan kang matutunan ang lahat ng dapat mong malaman. Napatitig si Paula kay Alexander. May luha sa kanyang mga mata. Alam niyang marami pa siyang dapat matutunan. Ngunit ang pagkakaroon ng isang taong handang gabayan siya ay malaking ginhawa para sa kanya. Maraming salamat po, Alpha Alexander. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Hindi ka nag-iisa, Paula. May mga taong nandito para sa iyo. Ako, si Edward, at ang buong Silver Moon Pack. Matapos ang usapan nila ni Alexander, ay umalis na ito sa kanyang kwarto para makapagpahinga siya. Ngunit kahit na anong pilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, hindi niya magawang kalimutan ang mga nangyari sa buong araw. Mula sa pagdating niya sa Silver Moon Pack hanggang sa di inaasahang pag-alam ni Edward na siya ang kanyang mate. Hindi mapakali ang kanyang isipan. Habang nakahiga sa kama, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng mga bagong impormasyon. Mate, bulong niya sa sarili. Paano ito nangyari? At bakit siya pa? Lahat ng ito ay bago sa kanya, kaya't nagdesisyon siyang bumangon upang maglakad-lakad. Baka sakaling makatulong ito para mapakalma ang kanyang isipan. Lumabas siya ng kwarto at tahimik na naglakad sa hallway. Ang malamig na simoy ng hangin ay bahagyang nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip niya ang tanong, ano ang magiging epekto nito kay Melissa at kay Edward? Paano niya haharapin ang sitwasyong ito? Habang naglalakad-lakad siya sa mahabang bulwagan, narinig niya ang mga yapak na papalapit. Nang lingunin niya ang pinagmumula ng tunog, nakita niya si Edward. Tila may tensyon sa pagitan nila. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon na alam nilang pareho na may kinalaman sa mate bond. Paula, hindi ka ba makatulog? Tahimik na bungad ni Edward. Hindi, masyadong maraming nangyari ngayong araw. Ang dami kong iniisip. Lumapit si Edward sa kanya. May pagkaalala sa kanyang mga mata. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, lalo na dahil sa alam niyang may nararamdaman si Edward. Gusto niyang maging maingat sa kanyang mga sasabihin. Alam ko, hindi madali ang lahat ng ito para sa'yo. Sa totoo lang, para din sa akin. Paula, ang mate bond na ito, mahirap ipaliwanag. Ito'y isang malalim na koneksyon na hindi basta-basta nawawala. Pero gusto kong malaman mo na, mahal ko si Melissa. Matagal na kaming magkasama at siya ang babaeng mahal ko. Napatigil si Paula. Kahit na hindi niya lubos na nauunawaan ang mate bond, naramdaman niya ang katotohanan sa sinasabi ni Edward. Mahal nga ni Edward si Melissa. Pero ano ang gagawin niya ngayon na siya'y naging bahagi ng equation? Edward, hindi ko rin maintindihan ang lahat ng ito. Bago lang ako sa mundo nyo. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Pero hindi ko gustong makasakit ng iba. Napatitig si Edward kay Paula. Kahit na mahal niya si Melissa, may bahagi ng kanyang pagkatao na hinihila siya papalapit kay Paula.
Ito ang epekto ng mate bond, isang hindi maipaliwanag na lakas na parang apoy na naglalagablab sa kanyang kalooban. Pero alam niya sa kanyang puso na hindi niya maaring talikuran si Melissa. Paula, ayokong ilagay ka sa alanganin. Alam kong mahirap ito para sa'yo at gusto kong malaman mo na hindi ko hahayaang masaktan ka. Pero kailangan din nating isipin si Melissa. Siya ang mahal ko at alam kong mahal din niya ako. Nagpatuloy sila sa pag-uusap, parehong naguguluhan at hindi alam kung ano ang magiging kahihinatnan ng kanilang sitwasyon. Alam ni Paula na kailangan niyang mag-ingat sa bawat kilos niya upang hindi makasakit ng damdamin. Lalo na kay Melissa, nagpatuloy ang gabi na puno ng tensyon at hindi malinaw na mga damdamin. Si Edward, kahit na sinusubukang itago ang kanyang nararamdaman, ay hindi maiwasang mag-alala. Alam niya na ang sitwasyong ito ay magiging komplikado, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng miyembro ng Silver Moon Pack. Habang bumabalik si Paula sa kanyang kwarto, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Ano yung gagawin ko? Tanong niya sa sarili habang nakahiga. Alam niyang hindi ito basta-bastang sitwasyon na kanyang haharapin, pero kailangan niyang maging matatag. Bakit ako sa lahat ng tao? Habang iniisip niya ang mga bagay na ito, naramdaman niyang unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, kailangan niyang magpahinga. Alam niyang may mga darating pang mas mabibigat na pagsubok. At sa mga darating na araw, magsisimula ng mabuo ang isang kwento ng pagmamahalan, sakripisyo, at pagkakaibigan. Isang kwento na magbabago sa buhay ni Paula, ni Edward, at ni Melissa magpakailanman. Alpha Alex, bakit wala pa rin akong nararamdaman? Di ba dapat nagising na yung werewolf side ko by now? Paula, minsan may mga werewolves na tinatawag na late bloomers. Hindi lahat nagigising agad sa 18 kaarawan nila. Huwag kang mag-alala, darating din ang oras mo. Kasi parang, ang tagal ko nang naghihintay. Akala ko once maglabing-8 na ako, magiging normal na sa akin ang lahat ng ito. Normal is overrated, Paula. Minsan ang mga bagay na hinihintay natin ng matagal, yun ang pinaka-worth it. Habang nag-uusap sila, dumating si Edward. Tahimik ngunit halatang may iniisip. Paula, ready ka na ba? Naghihintay na sila sa baba para sa party mo. Oh, pero parang may kulang. Walang kulang, nandito na kami, and this night is all about you. Nagkatinginan sina Edward at Alexander. Alam nilang pareho ang pinag-uusapan nila. Si Paula, lihim na nagkakasundong protektahan siya. Lalo na sa mga darating na araw. Pagdating sa party, halos lahat ng miyembro ng Silver Moon Pack ay nandun. Masaya ang lahat, pero ramdam ni Paula na may mga matang nakamasid sa kanya. Lalo na kay Melissa. Happy birthday, Paula. I'm sure this is a night you'll never forget. Thanks, Melissa. Well, better enjoy it habang maaga pa. Who knows, maybe tomorrow everything will be different. Pagkatapos ng sandaling iyon, nagkaroon ng speech si Alexander. Tonight, we're not just celebrating Paula's 18th birthday. We're also welcoming her officially to the Silver Moon Pack. Ito ang iniwang kayamanan ng iyong ama para sa'yo. Ang lahat ng ito ay sa'yo, Paula. May inabot na maliit na kahon kay Paula. Hindi makapaniwala si Paula sa narinig. Nang buksan niya ang kahon, nandoon ang titulo ng lupa, mga shares ng kumpanya, at isang pendant na may simbolo ng kanilang pamilya. Alpha Alex, hindi ko alam na ganito pala kayaman at makapangyarihan ng ama ko. Bakit niya iniwan ang lahat ng ito? Dahil sa pagmamahal, your father loved deeply, Paula, and now it's your turn to continue his legacy. Habang nagpapatuloy ang party, hindi mapigilan ni Melissa ang selos at galit na nararamdaman niya. Habang tinitingnan niya si Edward na palihim na sumusulyap kay Paula, kahit pa ipinapakita niya kay Melissa na siya ang mahal niya, alam niyang may kakaibang koneksyon sa pagitan ng mga mate. Makalipas ang ilang oras,
Nilapitan ni Melissa si Edward. Mababa ang boses at puno ng tensyon. Edward, alam mo na may mate ka na ngayon. Hindi mo ba naisip na baka dapat mo nang i-reject si Paula para maging malaya ka na? Para naman mabuhay tayo ng walang problema. Melissa, hindi mo naiintindihan. Alam ko kung gaano kahalaga si Paula kay Alpha Alexander. Hindi ko siya sasaktan at lalo nang hindi ko siya ire-reject. Mahal kita, Melissa, pero kailangan nating respetuhin ang sitwasyon. Pero Edward, paano naman tayo? Ano na ang mangyayari sa atin? Hahanapan ko ng paraan, Melissa. Hanggat hindi pa nagigising ang pagiging werewolf ni Paula, may oras pa tayo. Pero hindi ko pwedeng iwan si Paula lalo na't nandyan si Alpha Alexander para protektahan siya. Galit at selos ang naramdaman ni Melissa sa mga narinig. Hindi niya matanggap na wala siyang magagawa para alisin si Paula sa kanilang buhay. Kaya't sa ilalim ng kinikimkim na emosyon, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang abala si Paula sa pakikipag-usap sa mga bisita, lihim na hinaluan ni Melissa ng kakaibang gamot ang inumin ni Paula. Nang maibigay na niya ito, hindi nagtagal at unti-unti nang nagdilim ang paningin ni Paula hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng malay. Nagising si Paula kinabukasan sa isang hindi pamilyar na kwarto sa hotel. Nagulat siya nang mapansing wala siyang suot na kahit ano at tanging kumot lamang ang tumatakip sa kanya. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang lalaking nasa tabi niya. Isang gwapo at matipunong lalaki, hubad din at natatakpan lamang ng kumot. Anong nangyari? Sino ka? Bakit tayo nandito? Bigla, isang kakaibang init ang naramdaman ni Paula sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, nakaramdam ng matinding pag-iinit at kakaibang puwersa. Nang hindi niya inaasahan, nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay naging kulay pula at naramdaman niyang humahaba ang kanyang mga kuko at ngipin. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto at dumating sina Melissa, Edward at Alexander. Nanlaki ang mga mata nila sa nakita si Paula na ngayon ay isang pulang werewolf. Ang unang pagkakataon na makakita sila ng ganoong uri. Paula! Anong klaseng werewolf siya, Alpha? Sa hindi inaasahan, biglang nahimatay si Paula at unti-unting bumalik sa anyong tao ang itsura niya na agad namang nilapitan nila, Alexander at Edward, para takpan ang hubad nitong katawan. Melissa, alam mo na ang gagawin sa lalaking iyan. Huling bilin ni Alexander bago tuluyang umalis. Habang kinakaladkad ni Melissa si Raven palabas ng hotel, ramdam na ramdam niya ang tensyon sa hangin. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi lang dahil sa adrenaline, kundi dahil sa nalalapit nilang plano. Isang planong maaaring magbago ng kapalaran ng lahat. Raven, wala tayong oras para magdalawang isip. Kailangan na nating simulan ng plano ngayon. Si Raven, na hanggang ngayon ay gulat na gulat pa rin sa kanyang nasaksihan, ay tila bumabalik na sa katinuan. Ang eksena ng isang red werewolf na nag-transform sa harap niya ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isa itong alamat na akala niya ay hindi totoo. Ang red werewolf na may kakayahang magpagaling ng sugat at bumuhay ng patay ay hindi lamang isang alamat. Totoo ito at nandoon sa harap niya kanina. Melissa, alam mo ba kung gaano kaimportante si Paula? Ang red werewolf ay higit pa sa kahit anong werewolf na alam natin. Kung sakaling tama ang mga kwento, ang kapangyarihan niya ay walang katulad. Nagningning ang mga mata ni Melissa sa narinig. Alam niyang tama si Raven, pero hindi iyon ang mahalaga sa kanya ngayon. Ang tanging bagay na iniisip niya ay kung paano mapapaalis si Paula sa buhay ni Edward at kung paano niya magagawa iyon nang walang sino mang makapansin. Oo, alam ko. Pero ito ang kailangan nating gawin, Raven. Kung gusto mong maging pinakamalakas na alpha, kailangan mong gawing luna ng Lunar Moon Pact si Paula. Pero may isang kondisyon.
Kailangan mawala siya sa buhay ni Edward. Sa akin lang si Edward. Tahimik na pinagmasdan ni Raven si Melissa. May nararamdaman siyang pangamba sa kanyang dibdib. Pero hindi niya maiwasang mapaisip tungkol sa kapangyarihan na maidudulot sa kanyang pack ng isang red werewolf na tulad ni Paula. Hindi kayang talunin ng kahit sino ang isang red werewolf. At kung mapapasa kanya si Paula, magiging invincible ang Lunar Moon Pack. Paano naman natin gagawin iyan? Alam ni Edward na ang kanyang mate ay si Paula. Dahan-dahang inilabas ni Melissa ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Pinagmamasdan ni Raven ang bote na parang may nakatagong lihim dito. Ito ang sagot, Raven. Isang potion na sisiguraduhing ikaw lang ang iisipin niyang mate, hindi si Edward. Kaya kailangan ikaw ang unang makita ni Paula pagkagising niya, kaya halika na. Napatango si Raven. Alam niyang delikado ito. Pero hindi niya rin maiwasang mag-isip na ito na ang pinakamalaking pagkakataon niya para itaas ang kanyang pack sa tuktok. Ang pangarap niyang gawing pinakamalakas ang Lunar Moon Pack ay ngayon na sa wakas ay nasa abot kamay na. Melissa, wala nang atrasan ito. Nung una ay naging interesado lang ako kay Paula, pero ngayong nalaman ko na isa siyang red werewolf, ay mas nanaig ang kagustuhan kong maging akin siya. Kapag nabigo tayo, hindi lang si Paula at Edward ang mawawala sa atin. Maaaring maging magkalaban ang bawat pack. Walang atrasan, Raven. Nasimulan na ang plano at tatapusin natin hanggang dulo. Habang palabas sila ng hotel, ramdam ni Raven ang bigat ng kanilang gagawing desisyon. Hindi na ito basta-basta laban lamang. Ito na ang magiging simula ng isang digmaan na maaaring magtapos sa pagkawasak ng kanilang mga buhay o sa kanilang tagumpay. Sa kabilang banda, mabilis na pinatatakbo ni Alexander ang kanilang sasakyan habang bitbit si Paula na walang malay. Ang kotse ay tila sumasabay sa kaba sa puso ng bawat isa sa kanila, lalo na kay Edward na hindi mapakali habang tinititigan ang nakahandusay na si Paula sa likuran. Edward, kailangan nating maging maingat. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng transformasyon ni Paula. Pero isang bagay ang sigurado, hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Si Edward, bagamat malalim ang iniisip, ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa at kaguluhan. Alam niyang may kakaibang nangyayari kay Paula at alam niyang kailangan niya itong protektahan. Kahit na ang ibig sabihin nito ay pagsasakripisyo ng kanilang relasyon. Isa siyang red werewolf, Dad. Nabasa ko na ang katulad ni Paula. At isa pa, gising na ang pagiging werewolf niya. Malalaman na niya na ako ang kanyang mate. Tahimik na nagmaneho si Alexander, pero sa loob niya, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na nasa kanilang balikat. Hindi lang ito laban para kay Paula. Ito ay laban para sa kanilang buong pack. Alam niyang si Paula ay hindi basta-bastang werewolf at ang bawat hakbang na gagawin nila ay kailangang maging maingat. Pagkarating nila sa kanilang teritoryo, dahan-dahang binuhat ni Edward si Paula. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ng bawat miyembro ng Silver Moon Pack na may malaking pagbabago ang darating. Sinalubong sila ng ilang miyembro ng pack, pero walang nagsalita. Alam nilang ang sumunod na mga araw ay magiging puno ng tensyon at takot. Anak, kailangan nating maghanda. Si Paula ay hindi basta-basta. Ang isang red werewolf ay isang alamat na kayang bumuhay ng patay at maggamot. Hindi rin magiging madali ang pagdating niya sa pack, lalo na kapag nalaman nila kung anong werewolf si Paula. Kailangan nating maging handa sa kahit anong maaaring mangyari. Tumingin si Edward kay Paula na ngayoy nakahiga sa isang kama at naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Alam niyang sa likod ng kanyang pagmamahal kay Paula ay isang malaking peligro na maaaring magbunga ng digmaan sa pagitan ng mga pack. Pero handa siyang ipaglaban si Paula kahit ano pa ang mangyari. Ang laro ng kapangyarihan, pagtataksil at pagmamahal
ay nagsisimula na. At walang sino man ang nakakatiyak kung sino ang mananalo o sino ang mawawasak sa labanang ito. Ngunit isang bagay ang sigurado. Wala nang balikan para kina Melissa at Raven at para kay Edward at Paula. Ang kapalaran ng kanilang mga pack ay nasa kanilang mga kamay at sa bawat desisyon na gagawin nila, ang kanilang mga buhay ay maaring magbago, magpakailanman. Sa marahas na pagbukas ng pinto, pumasok si Raven kasama si Melissa sa loob ng madilim na kwarto kung saan naroon si Paula. Agad na naramdaman ni Paula ang presensya ng mga bagong dating, ngunit mas nanlalamig siya sa hindi may paliwanag na dahilan. Pagdilat ng kanyang mga mata, si Raven agad ang bumungad sa kanya at sa hindi malamang dahilan. Tila may malalim na koneksyon siyang naramdaman dito. Parang isang matinding puwersang naguudyok sa kanya na si Raven ang kanyang mate. Raven? Bulong ni Paula. Gulong-gulo ang isipan at humihingal pa mula sa kung anong nangyari sa kanya bago sila dumating. Bigla niyang naramdaman ang init sa kanyang katawan. Isang kakaibang damdamin na parang nagpaparamdam sa kanya na kailangan niyang lumapit kay Raven. Paula, Sigaw ni Edward mula sa likuran ni Raven. Agad siyang lumapit kay Paula, ngunit nagulat siya nang makitang may kakaibang pagtingin si Paula kay Raven. ako ang mate mo, Paula. Anong nangyayari? Napatigil si Paula sa kanyang nararamdaman. Ngunit ang kanyang katawan ay tila hindi sumusunod sa kanyang isipan. Edward, pero bakit ganito? Lumingon siya kay Raven at kahit labis siyang naguguluhan, hindi niya maialis ang kanyang tingin dito. Bakit parang ikaw ang mate ko? Napatigil din si Alexander. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkagulat. Paula, Edward is your mate. Imposible ang nangyayari ngayon. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kina Raven at Paula. Hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Lihim na nagdiwang si Melissa. Sa wakas, ang plano niya ay nagsisimula ng magbunga. Sinadya niyang ipainom kay Paula ang isang potion na gawa ni Lila, ang witch ng kanilang pack, upang lituhin ang damdamin nito at mailayo kay Edward. At ngayon, nakikita niyang gumagana ang lahat ayon sa plano. Nagawa ko na ang lahat. Bulong ni Melissa sa sarili habang pinapanood ang mga nangyayari. Alam niyang may oras pa bago mawala ang bisa ng potion. At sa ngayon, natutuwa siya sa kaguluhang dulot nito. Samantala, si Paula ay patuloy na nahuhulog sa kanyang pakiramdam kay Raven. Hindi niya na mapigilan ang sarili at bago pa man siya makapag-isip ng tama, inilapit niya ang kanyang mukha kay Raven. Nagbabadyang halikan ito. Raven, Bulong niya, malalim at puno ng pagnanasa. Pero bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, mabilis na pumagitna si Alexander. Paula, hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi si Raven ang mate mo. Hinawakan niya ang mga balikat ni Paula. Pilit na ginigising ito mula sa tila bangungot na dala ng potion. Ngunit sa kabila ng pagpipigil ni Alexander, si Paula ay nakatingin pa rin kay Raven, puno ng kalituhan at pangungulila. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Parang may mali, pero hindi niya maipaliwanag. Sa kabila ng lahat ng ito, lihim na nagdiwang din si Raven. Gumana ang potion. Bulong niya sa sarili. Habang pinagmamasdan ang tila pagkahulog ni Paula sa kanyang mga bisig. Alam niyang mali ito, ngunit ang ideya na si Paula ang magugulo at lalapit sa kanya ang nagdala ng kakaibang kaligayahan sa kanyang puso. Paula, listen to me. Ako ang mate mo, hindi si Raven. Habang nagkakagulo, ang lahat palihim na lumapit si Melissa kay Lila. Si Lila, ang witch ng kanilang pack, na noon ay nakatayo sa sulok ng kwarto, nanonood ng lahat ng nangyayari. Nagsalita si Lila ng kalmado, ngunit may halong panlilinlang ang kanyang tono.
Ang ginawa ko ay ayon sa iyong utos, Melissa. Pero tandaan mo, ang mga batas ng mga werewolf ay hindi madaling linlangin. Ang totoong mate ay mananatiling totoo, kahit pa anong magic ang gamitin. Hindi maalis ni Paula ang kanyang tingin kay Raven. Patuloy na naguguluhan sa kanyang nararamdaman. Alam niyang mali. Alam niyang si Edward ang kanyang tunay na mate. Pero bakit tila binabago ng kanyang katawan ang katotohanang iyon? Sa gitna ng kalituhan, si Melissa ay hindi mapigilan ng ngiti sa kanyang labi. Sa wakas, nakikita niyang nahuhulog na si Paula sa bitag na inihanda niya. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. May mga plano pa siyang kailangang gawin para tuluyang mapahiwalay si Paula kay Edward at maikulong ito sa kanyang bagong mundo kasama si Raven. Ang tensyon sa kwarto ay patuloy na tumataas at ang bawat isa ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa bawat paggalaw, sa bawat salita, parang isang bomba ang handa ng sumabog at walang nakakaalam kung ano ang magiging kahinatnan ng lahat ng ito. Habang patuloy na naguguluhan si Paula, nagtanong si Alexander kay Lila, ang witch ng kanilang pack, tungkol sa hindi pangkaraniwang sitwasyon. Lila, posible bang magkaroon ng dalawa o higit pang mate ang isang werewolf? Lumapit si Lila kay Alexander at nagsalita ng kalmado, ngunit may halong sinseridad. Bilang isang red werewolf, maaaring magkaroon si Paula ng maraming fake mates. Pero isa lamang ang totoo. Ang mga fake mates ay maaaring magdulot ng kalituhan at maaaring magamit ang kakayahan ni Paula sa maling paraan. Kailangan ni Paula na matukoy kung sino ang totoo niyang mate. Dahil kung hindi, maaaring magdulot ito ng panganib sa kanya. Nagpasya si Alexander na ipaliwanag ang sitwasyon kay Paula sa isang mahinahong paraan. Paula, kailangan mong malaman kung sino ang tunay mong mate, kaya kailangan mong maging maingat at huwag magpadalos-dalos sa iyong desisyon. Si Raven, na nagmamasid sa sitwasyon, ay natuwa sa kanyang papel bilang mate ni Paula. Ako ang totoong mate ni Paula. Di ba, honey, nararamdaman mo at nararamdaman ko ang mate bond nating dalawa. Isa pa may nangyari na sa atin isa na iyong patunay. Ikaw, Edward, may nobya ka na mas magiging madali para sa ating lahat ito. Wala kaming magagawa kung ikaw talaga Alpha Raven ang mate ni Paula. Pero hanggat wala pang tiyak na kasiguraduhan at hanggat hindi pa nakokontrol ni Paula ang kanyang kakayahan, ay dito siya sa amin. Seryosong sabi ni Alexander at lumabas na siyang sinundan naman ng iba. Tanging si Raven at Paula lang ang naiwan sa kwarto. So we're mates. Ngiting na ngiting, sabi ni Raven at hahalikan sana si Paula pero tinulak niya ito. No, Alpha Raven. Sa kabila ng init na nararamdaman at kakaibang nararamdaman ni Paula kay Raven, ay nilabanan niya dahil sa sakit na naramdaman nang magtama ang mga mata nila ni Edward. Sa kabilang banda ay masayang hinila ni Melissa si Edward sa kanya ni kwarto. Now all you need to do is reject Paula. Narinig mo naman ang sinabi ni Lily, maraming mates si Paula dahil isa siyang red werewolf? Hindi nagsalita si Edward at napabuntong hininga ng malalim. Tama si Melissa, wala na silang problema kapag nireject niya si Paula. Pero bakit hindi niya magawa? Makalipas ang ilang linggo, natagpuan ni Paula ang kanyang sarili sa loob ng opisina ni Alexander. Ang pinuno ng kanilang pack. Ang lugar ay puno ng simbolo ng kapangyarihan at autoridad mula sa mga orihinal na painting ng mga lumang alpha hanggang sa mga paboritong aklat ni Alexander sa kanyang mesa. Ang pag-uusap nila ay may malalim na layunin at ang bigat ng sitwasyon ay ramdam sa bawat salita. Paula, alam kong naguguluhan ka sa mga nangyayari, pero isa kang red werewolf na bihira lang kung lumabas sa ating kasaysayan ng mga werewolf. At gusto ko pag-isipan mo ng mabuti ang mga desisyon na gagawin mo. Napabuntong hininga si Alexander
at may sinseridad sa kanyang tinig. Bakit ako? Bakit sa dinami-dami bakit ako pa ang naging Red Werewolf? Tanong ni Paula. Hindi binigay sa iyo ni Moon Goddess ang mga ito kung hindi mo kakayanin, Paula. At isa pa, ang ama mo ay nagbigay ng magandang ehemplo bilang alpha noon. Marahil sa ngayon ikaw bilang mate ni Alexander, ang susunod na mga alpha at Luna ng ating pack. Paliwanag ni Alexander. Luna? Ulit na tanong ni Paula. Naguguluhan sa bagong impormasyon. Oo, bilang Luna, ikaw ang magiging katuwang ng susunod na alpha. Ang pagiging Luna ay hindi lamang tungkol sa simbolikong posisyon. Ito ay isang responsibilidad. Sa pagiging Luna, ikaw ang magiging simbolo ng pagkakaisa at lakas ng ating pack. Ang iyong kakayahan at papel ay magiging mahalaga sa hinaharap ng ating pack. Alam ko na hindi ito madaling desisyon, ngunit kailangan nating mag-isip ng mabuti para sa ikabubuti ng lahat. Ang tamang hakbang ay makakatulong hindi lamang sa iyo kundi sa buong pack. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, Alpha Alexander. May girlfriend si Edward at ang pagiging mate namin ay nakakagulo lang sa lahat. Sabi ni Paula na puno ng pag-alinlangan. May intindihan ito ni Melissa. Lahat tayo ay may responsibilidad sa pack. Ako bilang Alpha, gagawin ko kung ano ang ikakabuti ng pack at ikaw naman, Paula, bilang susunod na Luna. Tumayo si Alexander at hinawakan ang kamay ni Paula. Pero bilang matalik na kaibigan ng ama mo, kung anong magiging desisyon mo, tatanggapin ko, Paula. Kung talagang si Alpha Raven ang totoo mong mate, magpalakas ka bago kita ibigay sa kanya. Bago pa man matapos ang usapan nila, Alexander at Paula, ay pumasok si Edward na may seryosong ekspresyon. Nakita niyang naguguluhan si Paula at agad niyang hinila palabas ng opisina. Dadalhin ko na si Paula sa bago niyang paaralan para magsanay alpha. Sabi ni Edward na, seryoso? Ang tinig. Lumabas sila sa building at sumakay sa kanyang SUV. Hindi nagtagal, dumating sila sa isang prestihiyosong universidad na nag-aalok ng kurso para sa mga hindi ordinaryong nilalang tulad ng mga werewolf, witch, at vampire. Ang campus ay moderno at makabago. Dito ka mag-aaral, mataas ang kalidad ng edukasyon dito at makakatulong ito sa iyo na mas maintindihan ang ating mundo. Dito lahat nag-aral upang matuto at masanay. Sabi ni Edward habang tinuturo ang universidad. Nagtungo sila sa opisina ng admissions ng universidad. Pinili ni Edward ang mga kursong akma sa pangangailangan ni Paula at naglaan ng mga espesyal na aralin para sa kanya. Habang inaasikaso ang mga papeles, muling nagsalita si Edward. Gusto kong bigyan mo ako ng pagkakataon para ipaglaban ang pagiging mate natin, hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa pack. Alam ko na mahirap ito, ngunit para sa kapakanan ng pack, kailangan mong pag-isipan ang desisyon mo. Minsan, ang mga personal na desisyon ay nangangailangan ng sakripisyo. Sabi ni Edward na may halong lungkot sa kanyang tinig. Bumuntong hininga si Paula. Makalipas ang ilang taon, si Paula ay nagtapos na ng kolehiyo at natutunan niyang kontrolin ang kanyang mga kakayahan bilang isang werewolf. Sa tagal ng kanilang pagsasama ni Edward, naramdaman niyang tumitibay ang kanilang koneksyon. Sa kabila ng lahat, palaging nakasunod sa kanya si Raven. Palaging naguudyok na sila ang tunay na mate. Ngunit sa kabila ng pagpipilit ni Raven, si Paula ay matibay sa kanyang desisyon na manatili sa Silver Moon Pack kung saan inaalagaan at pinoprotektahan ng kanyang ama noon. Isang hapon, habang naglalakad si Paula sa parke malapit sa kanilang bahay, lumapit si Raven sa kanya. Ang mga dahon ng mga puno ay tila bumubulusok sa simoy ng hangin, naglalabas ng malamig na pakiramdam na umaayon sa pag-uusap na ito. Paula, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Raven. Ang tono ng kanyang boses ay seryoso. Raven, ano ang kailangan mo? Kung tungkol ito sa pagiging mate natin ay ayaw ko munang pag-usapan. Sagot ni Paula, ngunit hindi nagpatinag si Raven. Paula, may mahalaga akong sasabihin sa iyo at kailangan mong malaman ang lahat. Huminto si Paula
at tiningnan si Raven. Ano ibig mong sabihin? Naglakad sila patungo sa isang tahimik na lugar kung saan walang ibang tao. Ang hangin ay malamig at ang sinag ng araw ay tumatagos sa mga sanga ng mga puno. Paula, gusto kong malaman mo ang katotohanan. Bago pa man maganap ang lahat, kailangan mong malaman na magkasabwat kami ni Melissa. Nagsimula si Raven. Ang kanyang tinig ay may halong pag-aalala. Anong ibig mong sabihin? Ano ang kinalaman ni Melissa dito? Nagtatakang tanong ni Paula. Si Raven ay bumuntong hininga at umupo sa isang bato. Tila nahihirapan sa kanyang sasabihin. Bago magsimula ang party mo, nilapit ka na ni Melissa noon. Natakot siya na baka tuluyang mawala sa kanya si Edward, kaya gumawa siya ng paraan para mag-cruise ang landas natin. At pinapainom kita ng potion para isipin mong ako ang mate mo. Nagulat si Paula sa narinig. Paano mo magagawa yun sa akin at bakit? Nagpatuloy si Raven. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Nagpatuloy si Raven. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Nung una kitang nakita na attract ako sa'yo, kaya sinabi ko why not. Pero nung nalaman ko na isa kang red werewolf ay nanaig ang kagustuhan na mapasakin ka. Bakit mo sinasabi ito sa akin ngayon? Tanong ni Paula. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at pagkabigla. Sa kabila ng lahat, hindi mapigilan ni Paula ang kanyang emosyon. Ang mga mata niya ay puno ng luha habang iniisip ang lahat ng nangyari. Si Edward talaga ang mate ko. Bakit Raven? Pinagkatiwalaan kita. Sinabi ko to sa'yo dahil nakita ko na ang aking mate. Sorry Paula, sana mapatawad mo ako. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, si Paula ay nagpasya na harapin si Melissa upang itanong ang mga bagay na matagal na niyang gustong malaman. Ang pag-uwi niya mula sa parke kung saan siya nagkaroon ng pag-uusap kay Raven. Agad niyang tinungo ang lugar kung nasaan si Melissa. Ang mga mata ni Paula ay puno ng determinasyon habang siya ay lumapit sa pinto ng kwarto ni Melissa. Kumatok siya ng marahan sa pinto. Pagbukas ng pinto, si Melissa ay nasa loob. Ang mga mata ni Melissa ay nagulat sa pagdating ni Paula. Bakit ka nandito, Paula? Melissa, pwede ba kitang makausap? Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Ikaw ang naglagay ng potion sa akin, tama ba? Alam ko na ang totoo, Melissa, kaya sabihin mo na sa akin ang lahat. Bakit mo nagawa sa akin ito? Simula ni Paula, ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng sakit. Nagulat naman si Melissa sa tinanong sa kanya ni Paula, kaya't siya ay nagbuntong hininga. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at takot. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba naiintindihan? Ginawa ko yon dahil mahal ko si Edward. Sa akin lang si Edward. Nang malaman ko na ikaw ang mate niya, naisip kong kailangan kong gumawa ng paraan para mawala ka sa amin. Ang mga salita ni Melissa ay tila mga patalim na tumatagos sa puso ni Paula. Kaya ang ginawa mo, ginamit mo ang potion upang linlangin ako at sirain ang relasyon namin ni Edward, ang pagiging mate namin. Tanong ni Paula. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Oo, dahil wala akong ibang paraan. Mahal ko si Edward ng higit sa lahat at hindi ko matanggap na may ibang babae na makakakuha sa kanya. Kaya't ginawa ko ang lahat, kahit na alam kong mali ito. Sagot ni Melissa, ang kanyang tinig ay puno ng pag-amin. Ang mga salitang iyon ay tila nagpapaputok ng galit sa puso ni Paula. Hindi mo ba naiisip na pinili mo ang maling paraan? Nilito mo ako, si Edward. Nagkaroon ng malalim na katahimikan sa pagitan nila. Ang galit ni Paula ay tila sumabog at ang kanyang mga pangarap at emosyon ay naghalo-halo sa pagkakaalam ng katotohanan. Si Melissa, sa kabilang banda, ay tila nahulog sa kawalang pag-asa, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pangungulila. I'm sorry. Hindi ko na maibabalik ang lahat ng mga nangyari. Nagpadala ako sa emosyon ko. Nagmahal lang ako, Paula. Mahal na mahal ko si Edward. Sabi ni Melissa, ang kanyang tinig ay mahina na puno ng pighati. Sa hindi inaasahan, ang emosyonal na pag-uusap ay nauwi sa pisikal na laban. Si Melissa, na naglalaman ng lahat ng galit at sakit, ay biglang sumugod kay Paula.
Ang kanilang labanan ay magulo at marahas. Ang bawat galaw at pagkakabasag ay nagdulot ng malalim na sugat kay Melissa. Ang ingay ng kanilang laban ay umabot sa mga miyembro ng PAC. Si Alexander at Edward, na agad na nalaman ang nangyayari, ay nagmadaling pumunta sa lugar. Habang naglalaban sila, Paula at Melissa, lumapit sila upang awatin ang labanan. Paula, huminto ka na! Sigaw ni Alexander. Ang kanyang tinig ay puno ng utos. Melissa, anong nangyayari dito? Tanong ni Edward. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala habang tinitignan ang sugatang si Melissa. Dahil sa kanilang pagdating ay natigil ang kanilang labanan. Ang mata ni Paula ay puno ng pagdaramdam habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bakit hindi niyo tanungin yung Melissa na yan? Galit na sabi ni Paula habang umiiyak naman si Melissa at ginagamot ni Edward ang sugat na natamo ng kanyang nobya. Si Lily, na biglang lumitaw mula sa likuran, ay hindi na makapagtago ng kanyang pagkakasangkot. Ito ang mga nangyari, Alpha. Paumanhin sa aking nagawa. Ani Lily, at lumabas ang mga replika ng mga totoong nangyari. Mula sa birthday party para kay Paula, ang pag-uusap nila, Raven at Melissa, hanggang sa paghingi ng potion ni Melissa sa kanya, ay nakapagbigay linaw sa lahat. Bakit nyo to nagawa sa ating PAC? Pinipigilan ng galit na sabi ni Alexander. Alpha, saksi ka sa pagmamahalan namin ni Edward. Mahal na mahal namin ang isa't isa pero mula nang dumating yang Paula na yan, nagbago ang lahat. Puno ng hinanakit na iyak ni Melissa. Nagkamali kami. Sabi naman ni Lily, at lumuhod ang malamig na simoy ng hangin ng gabi ay nagdala ng isang mabigat na tensyon sa opisina ni Alexander, ang pinuno ng Silver Moon PAC. Ang malalaking pinto ng opisina ni Alexander ay tahimik na bumukas at sa loob nito, si Alexander ay nakaupo sa kanyang maluwang na mesa, kasama si Edward, Paula, at ang ilan pang miyembro ng PAC na pinili ng Alpha upang magpatunay sa katarungan. Ang ekspresyon ni Alexander ay seryoso at puno ng determinasyon. Ang tatlong nagkasala, si Alpha Raven, Melissa, at Lily, ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko sa kahihiyan at takot. Si Alexander, kasama si Edward at Paula, ay nagmamasid mula sa isang mataas na mesa. Si Alexander ay nagbigay ng mahigpit na utos sa kanilang tatlo. Nakarating tayo sa isang desisyon ukol sa mga pagkakamali ninyo. Ang bawat isa sa inyo ay makatatanggap ng tiyak na parusa na naglalayong ituwid ang inyong landas at mapanatili ang kaayusan sa ating PAC. Una, Melissa at Lily. Ang inyong ginawa ay nagdulot ng malalim na pinsala sa PAC at sa ating pagkakaisa. Para sa inyo, ang parusa ay magiging isang pagsubok na magtatagal ng 5 taon. Ang parehong parusa ay magiging ganito. Kapwa kayo ay magiging tao sa loob ng 5 taon. Ang inyong mga alaala bilang witch at werewolf ay aalisin at kayo ay magkakaroon ng misyon na gumawa ng mabuti para sa kapwa sa inyong bagong anyo. Kailangan ninyong magtrabaho para sa ikabubuti ng ibang tao at hindi ninyo magagawa ang inyong mga kakayahan sa ilalim ng inyong bagong anyo. Kapag natapos ninyo ang inyong misyon, maaari kayong magbalik sa inyong orihinal na anyo bilang witch at werewolf. Ngunit kung magtatagal kayo sa inyong misyon at mabigo, hindi na kayo makakabalik sa pagiging witch at werewolf. Sa halip, magiging ganap na tao kayo magpakailanman. Ang pagbigkas ni Alexander sa parusa ay tila mga paghatol ng kapalaran para kina Melissa at Lily. Ang dalawang babae ay nagmukhang nabigla at puno ng takot sa magiging hinaharap nila. Si Alexander ay tumalikod kay Melissa at Lily at tumingin kay Raven. Ikaw naman, Alpha Raven, ay hindi nakatupad sa iyong mga responsibilidad bilang Alpha. Ang iyong mga aksyon ay nagdulot ng pag-aalangan at kaguluhan sa PAC.
Bilang parusa, ikaw ay tatanggalin sa iyong posisyon bilang Alpha. Ang Lunar Moon Pack ay magiging bahagi ng Silver Moon Pack sa ilalim ng bagong pamunuan. Hindi ka na magiging Alpha, kundi magiging isang tapat na kawal ng Silver Moon Pack. Ang iyong bagong papel ay ang pagiging tagapagtanggol at tagapayo sa mga miyembro ng pack, ngunit wala kang karapatan na magdesisyon para sa pack. Ang iyong layunin ay magtrabaho para sa ikabubuti ng pack at ituwid ang iyong mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagtulong sa pack at sa mga miyembro nito. Ang anumang pagkakasala pagkatapos ng parusang ito ay magreresulta sa permanenteng pagpapatalsik mula sa pack. Ang bawat isa sa kanila ay tumanggap ng kanilang mga parusa ng may halong pag-aalala at pagkabahala. Si Alexander ay tumingin sa kanila na may malalim na pangunawa sa bigat ng kanyang mga desisyon. Ang mga parusang ito ay hindi lamang para sa pagkakamit ng katarungan, kundi upang mapanatili ang pagkakaisa at integridad ng ating pack. Inaasahan kong ang bawat isa sa inyo ay magagamit ang pagkakataong ito upang mapabuti ang inyong mga sarili at ituwid ang inyong landas. Nang matapos ang pahayag ni Alexander, ang bawat isa ay umalis mula sa opisina, dala ang kanilang mga parusa at ang bigat ng kanilang mga pagkakamali. Ang pack ay naghintay sa mga susunod na hakbang, umaasang ang bawat desisyon ay magdadala ng bagong simula at mas matibay na pagkakaisa sa kanilang komunidad. Sa isang tahimik na gabi sa ilalim ng kumikinang na mga bituin, si Paula at Edward ay naglakad sa tabi ng ilog na dumadaloy sa paligid ng kanilang bahay. Ang mga ilaw ng buwan ay nagbigay liwanag sa kanilang landas at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. Edward, ang lahat ng nangyari sa atin, sa pack at sa mundo natin ay tila nagbigay ng bagong pananaw sa akin. Sabi ni Paula, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit puno ng emosyon. Alam ko, Paula, maraming mga bagay ang nangyari na hindi natin inaasahan. Pero sa bawat pagsubok, nakita ko ang tunay mong halaga at ang pagmamahal na hindi nagbabago. Ang mga mata ni Edward ay nagniningning sa ilalim ng buwan. Paula, hindi ko rin akalain, pero sa kabila ng lahat ng sakit at mga pagsubok, natutunan kong mahalin ka higit pa sa kung anong ideya ng Matey Bond. Mahal kita dahil sa kung sino ka at sa kung ano tayo kapag magkasama. Naglakad sila patungo sa isang magandang lugar sa tabi ng ilog kung saan ang mga ilaw ng bituin ay tumatagos sa mga sanga ng puno. Doon, nakalagay ang isang maliit na lampara na naglalabas ng malambot na liwanag, parang nagsasabi ng welcome sa kanilang espesyal na sandali. Si Edward ay kumuha ng maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Paula, hindi ito ang tradisyonal na paraan, pero ito ang paraan ko upang ipakita ang tunay kong nararamdaman para sa iyo. Binuksan niya ang kahon at mula dito, isang maganda at simpleng singsing ang lumitaw. Will you marry me, Paula?